Hello, Hotel Front Desk. Sino po ito? Parang may nagpaparamdam nga dito. Hail Mary, full of grace, the Lord is... Front Desk Horror Story. Mga kakwentong takipsilim, naranasan niyo na bang magkaroon ng isang nakakatakot na experience sa isang hotel? Common na ang ganitong klaseng kwento sa mga guests. Pero paano pa kaya ang mga mismong nagtatrabaho sa isang haunted hotel na araw-araw nararanasan ang mga nakakatakot na bagay? Tunghayan po natin ang kwentong ipinadala ni Kimberly, isang front desk officer sa isang hotel na pinamumugaran ng demonyo. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa mga tagapakinig ng kwentong takipsilim. Tawagin niyo na lang po akong Kimberly. 20 years old, taga Cubao. Ang kwentong isishare ko po sa inyo ay nangyari noong nagtatrabaho ako bilang front desk officer sa isang lumang hotel sa may Aurora Avenue. Hindi ko na lang po papangalanan ang eksaktong lugar. Pero talagang nakakapanindig balahibo ang aking karanasan dito. Totoo pala ang sinasabi nila na may mga lugar daw talagang pinamumugaran ng masasamang elemento. Ang mas masaklap, sa tingin ko'y demonyo na talaga ang nandoon. Isang demonyo na bumubulong sa mga tao na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Oh, kakasimula pa lang ng shift mo, inaantok ka na? Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kanina eh. Ang init-init. Ako rin. Tapos ang ingay pa naman ang kapitbahay, nagvi-video okay. Relate ako dyan, Kuya Ramon. Ito talaga ang struggles ng mga nagtatrabaho sa graveyard shift kagaya natin. Mukhang pati yung mga babae sa labas ng hotel, nag-night shift rin. Oo nga eh, as usual, pagkarating ko kanina, nakapwesto na sila sa labas, nagtatawag na ng customers. Ako natatakot para sa kaligtasan ng mga yan. Paano kung makatsyempo sila ng masamang tao? Bukod pa dyan, posible pa silang magkasakit dahil sa trabaho nila. Hindi na lang po ako nagkomento, Sir Jupiter. Sa totoo lang po, isang bayarang babae din ang mama ko. Sa katunayan, isa sa mga clients niya, ang ama ko na Hapon. Pero basta na lang daw siyang iniwan nito at hindi na nagpakita pa ulit. Lumaki ako na hindi nakaramdam ng pagmamahal mula sa aking ina. Pakiramdam ko nga pabigat o sagabal lang ang tingin niya sa akin. Minsan nga naitanong ko sa sarili ko, bakit kaya hindi na lang niya ako pinalaglag? Kasi kahit pinalaki niya ako, naging miserable naman ang buhay ko. Good evening po. Good evening, sir.
Dalawang lalaki ang pumasok, parehong nasa 50s at may kanya-kanya silang babaeng kasama. Sa tansya ko ay nasa early 20s ang mga babae. Parehong revealing ang mga kasuotan at parang linta kung makadikit sa mga kasama nila. Kumuha sila ng 2 room at ako pa mismo ang naghatid sa kanila. Room 206 at room 207 ang mga kwartong kinuha nila. Pagkatapos kong masiguro na okay na sila sa kwarto nila, bumaba na ako at bumalik sa front desk. Kape, gusto mo? Hindi na kuya, nagkape na ako kanina. Anong oras na ba? 3 a.m. na. Hello, hotel front desk. Hello? Hello, sino po ito? Tulong. Hello? Hello? Uso na talaga ang prank calls ngayon. Walang magawa sa buhay. Inisip ko na lang po na prank call lang yun. Pero ang weird talaga ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko talaga ay merong mali. Pero around 3:30 a.m. may tumawag na naman. This time mula yun sa guest na nasa room 206. Hello? Pwede po bang pakicheck yung room na kinuha ng kaibigan ko? Room 207. May naririnig kasi akong kumakalabog eh. Parang nagkakagulo sa loob. Sinubukan kong katukin pero ayaw kong pagbuksan. Sige po, i-check namin. Sinabi ko agad kay Kuya Ramon ang sitwasyon at sinamahan ko na rin siya sa pag-akyat. Sir Jupiter, pagkarating namin doon ay naabutan naming bukas na ang pintuan ng room 207. Nakatayo ang lalaki doon, pinagpapawisan at namumutla. Pare, ano ba nangyayari sa'yo? Salita ka nga. Nakakabahan ako sa'yo eh. Sir, dito lang po muna kayo ha. I-check ko lang po yung kwarto para malaman natin. Sir, teka. Hoy pare, anong ginagawa mo? Laking gulat po namin nang bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Kaagad naman po itong sinundan ni Kuya Ramon sa fire exit kung saan ito dumaan. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Sir Jupiter, pero pinilit ko ang sarili kong kumalma. Pumasok ako sa kwarto upang ma-check kung anong nangyari. Makalat po sa loob. Nahulog na sa sahig ang mga unan at kumot. May mga gamit ding nabasag. Pero napasigaw po ako nang pumasok ako sa banyo. Nakita ko doon ang bayarang babae na kasama ng guest kanina. Nakabulagta na ito sa sahig, dilat ang mga mata at nakabukas pa ang bibig. Ano nangyayari? Ba't ka sumisi? Diyos ko po. Patay na siya. Sa tingin ko, kagagawan to ng kaibigan niyo. Kaya bigla na lang siyang tumakbo.
Sir Jupiter, ipinasara muna ng may-ari ang room 207. Bukod kasi sa isa itong crime scene, marami ring mga nasirang gamit doon na kailangang palitan. Lumipas ang 1 linggo at hindi ko pa rin makalimutan ang traumatic experience na yon. Tuluyang nakatakas ang sospek at pinaghahanap pa rin ng pulisya. Pero sa point na yon, dun na po nagsimula ang mga nakakatakot na karanasan ko sa hotel. Napansin ko po na palaging may tumatawag tuwing 3 a.m. Walang mintis. Pero pag sinasagot ko naman yung telepono, wala akong ibang marinig kundi mabilis na paghinga. Hello? Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag kami ang paglaruan mo. Hindi ka na nakakatuwa. Mag-iisang linggo mo na tong ginagawa. Alam mo ba na business number to? Nakakaperwisyo ka na, ah. Wala akong panahon para sa'yo. Dahil po akala ko ay prank lang, binababa ko na lang po ang telepono tuwing nakaka-receive ako ng tawag. Sa umpisa ay naiinis ako. Pero kinalaunan bigla na lang po akong nawirduhan, lalo na po nung muli itong tumawag ng 3 a.m. pa rin. Pero sa pagkakataong yun, kakaiba na ang experience ko. Ikaw na naman? Ano ba talaga ang kailangan mo? Nagsusolisit ka ba? O sadyang wala ka lang magawa sa buhay? Tulong! Hello? Sino to? Room 207! Tulungan niyo ako! Saklolo! Aksidente ko pong naibaba ang telepono dahil sa labis na takot at pagkagulat. Bakit may tumawag mula sa room 207? Sarado naman yun. Bigla ko tuloy naalala yung krimen na nangyari doon. Hindi kaya nagpaparamdam ang kaluluwa ng babaeng namatay sa loob ng kwartong yun? Sir Jupiter, simula pa lang pala yun ng mga mas nakakatakot na bagay dahil isang gabi. Kuya Ramon, salamat po sa pagbabantay sa front desk. Ihing-ihi na kasi ako kanina. Oh, ba't parang namumutla po kayo? May tumawag na guest, nagre-reklamo. Sobrang ingay daw sa room 207 eh. Yung mga kumakalabog daw. Parang nagkakagulo sa loob. Ha? Wala namang tao dun. Yun na nga eh. Pero titignan ko pa rin para makasigurado. Samahan ko na po kayo. Sigurado ka? Opo, tara na po, i-check na natin. Kahit na pareho kaming ginakabahan, sabay po kaming umakyat ni Kuya Ramon at pumunta sa room 207. Sarado po yun at wala naman kaming narinig na kahit anong ingay. Para makasiguro, binuksan pa rin po namin ito at wala namang kaming nakitang kahit sino.
Sa tingin niyo po ba may nagmumulto sa kwartong to? Alam mo, hindi talaga ako naniniwala sa mga multo-multo na yan eh. Pero base sa mga nangyayari mula nung may pinatay dito, parang wala akong ibang maisip na dahilan. Parang may nagpaparamdam nga dito. Ano ba kasing plano ng may-ari? Di ko alam. Sinabi ko na sa manager natin na dapat ipabless tong hotel na to. Sabi niya oo raw, pero wala naman nangyayari. Palibasa kasi hindi naman sila ang laging nandito, lalo na pag ganitong oras. Lumabas na lang po kami sa kwarto at muli itong inilock. Bumalik na ako sa front desk at si Kuya Ramon naman ay bumalik sa pwesto niya sa entrance. At dahil walang dumarating na guests, mabilis po akong hinila ng antok. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako, Sir Jupiter. Pero biglang po akong naalimpungatan nang maramdaman kong may kumalabit ng malakas sa akin. Sino yun? Ako lang naman mag-isa dito ah. Hello? Walang hiya siya. Hello? Sino po to? Demonyo siya. Sorry, sino po kayo? Anong kailangan nyo? Bakit hindi ka makasagot? Totoo bang doon ka sa hotel na yung nagtatrabaho? Oo, ma. Doon nga ako nagtatrabaho. Anong problema? Mag-resign ka. Ngayon din. Ma, pwede ba? Maayos ang trabaho ko. Kung iniisip mo nagbebenta ako ng puri sa hotel na yon, nagkakamali ka. Nasa front desk lang ako. Malinis at desente ang trabaho ko. Pinalalabas mo ba na maruming babae ako dahil sa trabaho ko? Kung hindi dahil sa trabahong to, wala kang kakainin. Hindi ka rin sana nakapag-aral. Tama namang, aga-aga. Wala akong panahong makipag-away sa'yo, pagod ako. Makinig ka sa akin. Hindi safe ang hotel na yon. Pinamumugaran nyo ng demonyo. Sir Jupiter, dito na po nakuha ni Mama ang atensyon ko. Naalala ko kasi ang mga nangyari sa hotel nitong mga nakaraang araw. Mabilis pong pumapasok sa isip ko na baka may kakaibang nilalang ang nagpaparamdam sa hotel. Anong ibig niyong sabihin? Hindi lang akong may masamang karanasan sa hotel na yon. Pati ng mga kasamahan ko. Naranasan din ang pagpaparamdam ng demonyo sa hotel na pinagtatrabahuhan mo. Anong nangyari? May isang client akong nakasama doon. Maraming taon nang nakakalipas. Hindi ka pa pinapanganak. Habang nasa shower ang kliyente ko, bigla akong may narinig na bumubulong sa akin. Sa umpisa, hindi ko maintindihan. Hindi ko marinig ng maayos eh. Hanggang sa malinaw kong narinig ang malalim na boses ng isang lalaki. Nakakapangilabot siyang pakinggan. Isa lang talagang pumasok sa isip ko noon. Demonyong nagsasalita. At inuutusan niya akong patayin ang kliyente ko habang nasa loob pa raw to ng banyo. Napakadetalyado ng mga gusto niyang gawin ko. Kinokontrol ka niya? Sinubukan niya. Pero hindi ako nagpadala sa kanya. Nilabanan ko. Sa panahong yon, matagal na akong hindi nagdarasal. Pakiramdam ko kasi, wala akong karapatang tumawag ng Diyos dahil sa klase ng trabahong meron ako.
Pero nung oras na yon, alam kong wala na akong ibang makakapitan. Diyos lang talagang makakatulong sa akin. Kaya nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa nawala na yung boses na bumubulong sa akin. Hindi ko na hinintay na matapos maligo ang client. Mabilis na akong tumakbo palabas ng hotel at hindi na ako bumalik doon kahit kailan. Naikwento ko sa mga kasamahan kong nangyari at sila din pala may naranasan. Naranasan din nilang naranasan ko. Bakit? Paano? May kasamahan kaming sinaksak ng client niya sa hotel na yon. Nung dinampot ng pulisyang lalaki, ang sabi niya, may narinig daw siyang bumubulong sa kanya na patayin ang kaibigan namin. At ang pinakamalala, may kasamahan din ako na nagpadala sa bulong ng demonyo. Sinakal niya ang client niya habang nagtatalik sila. Hanggang ngayon, nasa kulungan pa rin siya. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit pumasok pa rin siya sa hotel na yun kahit winarningan na namin siya. Kaya Kim, pakinig ka sa akin, ha? Umalis ka na sa lugar na yon. Alam kong isang walang kwentang ina ang tingin mo sa akin pero ayoko mapahamak ka. Sir Jupiter, kahit na alam kong hindi naman nagsisinungaling si Mama, nagmatigas pa rin po ako. Itinuloy ko ang pagtatrabaho sa hotel kasi ayokong maging tambay. Naghahanap naman po ako ng malilipatan pero habang wala pa akong nakikitang ibang trabaho, nagstay na muna ako sa hotel. Araw-araw po akong nagdarasal na ilayo ako sa demonyong nagpaparamdam doon. Tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw at tumutunog ang telepono, agad kong binababaan ng caller. Pero isang pangyayari po ang gumimbal sa akin. Hindi ko po kasi inasahan na posible palang sumama sa akin ang demonyo hanggang sa pag-uwi. Day off ko po noon, araw ng linggo. Pagka-uwi ko sa bahay, nagkaroon kami ng malaking away ni Mama. Nagdala ka na naman ng lalaki dito sa bahay? Ano ka ba, Ma? Wala ka ba talagang kadala-dala? Mabait si Tonyo, huwag ka mag-alala. Mahal ako niyan, tsaka malaking pera din ang ginagastos niya para sa akin. Paano kung may asawa na naman yan? Baka nakakalimutan mo, nung isang buwan, sinugod tayo dito ng asawa ng lalaki mo. Gusto mo bang maulit yun? Hindi na mangyayari yon. Sigurado ako, walang sabit si Tonyo. Minsan na akong muntik pagsamantalahan ng isa sa mga lalaking dinala mo dito. Grabe, Ma. Wala ka ba talagang pakialam sa akin? Ang drama mo, ah. Wala ngang mangyayaring masama. Kilala kong lalaking to. Hindi na mauulit ang mga nangyari nun. Hindi na nga po naulit ang nangyari noon. Pero mas masaklap pa pala ang nangyari sa pagkakataong iyon. Kinagabihan po kasi ay narinig ko na parang may sumisigaw at nanghihingalo sa kwarto ni Mama. Nagising ako dahil sa ingay kaya nagtaka ako kung ano ang nangyayari. Bumangon ako at mabilis na pumunta sa kwarto ni Mama. Sir Jupiter, laking gulat ko po nung nakita ko si Mama na nasa taas ng kasintahan niya at sinasakal ito. Ma! Anong ginagawa mo? Tumigil ka! Bitiwan mo siya, Ma! Ano ba? Tumigil ka na! Huwag kang makialam dito! Tama na! Tama na!
Dahil po sa ginawa ko ay nahulog si Mama sa higaan at napahiga sa sahig. Yung kasintahan naman niya ay takot na takot. Mabilis itong nagbihis habang paulit-ulit na tinatawag na baliw ang mama ko. Pagkatapos nung kumaripas na ito ng takbo palabas ng bahay namin. Bakit mo ginawa yun, Ma? Gusto mo bang makulong? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Imposible ang sinasabi mo, Ma. Ano ba? Mag-isip ka nga. Kailan ka pa naging mamamatay tao? Basta ang naalala ko lang, sinabi niya sa akin na mahal niya raw ako. Sabi niya, ako raw ang gusto niya makasama. Pero, nagtapat din siya sa akin na may asawa daw siya. At buntis to ngayon. Ayaw niya na raw dito kasi palagi siyang inaaway at parang wala raw pakialam sa kanya. Ano? Akala ko ba… Oo na. Mali na naman ako. Lintik na buhay to. Palagi na lang ako napupunta sa maling lalaki. Kaya sobra akong nagalit ng pinagtapat niya yon. Hanggang sa may narinig akong boses na bumulong sa akin. Nakakapangilabot. Parang yung bumulong sa akin noon sa hotel na pinagtatrabahuhan mo. Habang tumatagal, nahihipnotis mo na ako sa boses niya. At yun na nga, sinunod ko ang utos niya. Sinakal ko si Tonyo. Sinasabi mo bang… Sa tingin ko, sinundan ka ng demonyong nakatira sa hotel. Dahil po sa pangyayaring yun, nagdesisyon na akong mag-resign na sa trabaho ko. Matitiis ko pa po siguro yung mga pagpaparamdam sa hotel. Pero yung pati sa pag-uwi ko ay susundan ako ng demonyo, hindi ko na po kaya yun. Ipinaintindi ko po sa manager ang sitwasyon at mabuti na lang at hindi naman niya ako pinahirapan. Nakiusap lang siya sa akin na magstay muna ako ng 1 linggo para i-train yung papalit sa akin. Sakto, kasi may nahanap din agad silang papalit sa akin sa front desk. Pumayag na po ako dahil kahit papaano ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa kanila. Huling shift mo na pala ngayon. Ano, pililipatan ka na bang trabaho? Wala pa nga po eh. Pero nag-decide na akong umalis na dahil sa mga nangyari. Hindi rin naman kita masisisi. Ikaw kuya, wala ka bang planong umalis dito? Sa ngayon wala pa. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho eh. May 3 anak akong pinapaaral tsaka sa tinagal-tagal ko dito parang nasanay na rin ako sa mga papaparandam. Ang tapang niyo, kuya. Wala rin akong pagpipilian kundi tapangan yung sarili ko. Tsaka, dati naman kasi, di ako naniniwala sa mga multo-multo na yan. Kaya di siguro nagtagal ako kasi hindi ako nagfo-focus sa mga nakakatakot na bagay. Pero, hindi talaga kita masisisi sa desisyon mo, Kim. Ikaw ba naman ang sundan ng demonyo hanggang sa bahay? Huwag niyo na lang po sigurong sabihin sa papalit sa akin yung tungkol sa mga naranasan natin. Baka hindi umabot ng 1 linggo eh. Yun na nga eh. Baka matroma pa. Sir Jupiter, sa huling gabi ko po sa hotel, isang nakakatakot na bagay ang nangyari na hindi ko makakalimutan. Bandang 3:00 po ng madaling araw nang may isang guest na tumawag. Nagpapadala ng tubig at extra towel. Ako na po ang nagpresentang magdala ng hinihingi nila. Sakto din po kasi na may bagong guests ang dumating na inaasikaso naman ng kapalit ko. Umakyat ako sa 2nd floor at hinatid ang tubig at extra towel na hinihingi ng guest.
Naglalakad na po ako noon pababa nang mapadaan ako sa room 207. Ba't to nakabukas? Ang akala ko ba pinapalak muna to ng may-ari? Under renovation pa to ah. Lumapit po ako sa kwarto at akmang isasara ang pinto. Pero laking gulat ko po nang maramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa akin. Napasigaw ako ng malakas nang bigla akong hilahin ito papasok ng kwarto. Tulong! Tulong! Sobrang dilim sa loob. Ang tanging nagbibigay liwanag lang sa kwarto ay ang sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Napakalamig po sa loob. Kinikilabutan ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Sino yan? Hail Mary, full of grace, the Lord is... Hail Mary, full of grace, the Lord is... Sir Jupiter, may nakita po akong anino na nakatayo sa may bintana. Isang napakalaking bulto. May sungay. Nakakapanghilakbot po itong tingnan. Sa sobrang takot ko ay kinalampag ko ng kinalampag ang pintuan habang patuloy na sumisigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Kuya Ramon! Kim, ano nangyayari sa'yo? Paano ka nakapasok dito? Nakalakto ah! Kuya, may demonyo! Ha? Wala naman ako nakikita. Wala naman kahit sino dito sa kwarto. Kuya, sigurado po ako sa nakita ko. May demonyo talaga. Tahan na, okay? Nandito na ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Mabuti na lang po at yun na ang huling gabi ko sa hotel na yon. Kasi hindi ko na talaga kayang bumalik pa sa nakakatakot na lugar na yon. 5 taon na po ang nakalipas. At hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang nakakapangilabot kong karanasan doon. Mula po noon ay wala na akong narinig na kahit anong balita tungkol kay Kuya Ramon at sa hotel na yon. Ayoko na rin namang makibalita kasi pilit ko na itong ibinabaon sa limot. Sa ngayon naman po, nagtatrabaho pa rin ako sa isang hotel. Mas malaki na, maraming tao, at sa awa ng Diyos, wala na akong mga nakakatakot na karanasan dito. Hindi pa rin po maayos ang relasyon namin ng mama ko. Palagi pa rin kaming nag-aaway dahil gusto kong tumigil na siya sa trabaho niya. Pero nagpapasalamat po ako sa ginawa niya noon. Mabuti na lang at nakinig talaga ako sa kanya at nag-resign ako sa hotel na yon. Mula kasi nung nag-resign ako, hindi na rin kami ginambala ng demonyo na minsang sumama sa akin sa pag-uwi. Mas inilapit ko ang sarili ko sa Diyos dahil sa karanasang iyon. At dahil na rin sa kapangyarihan ng pagdarasal at pananampalataya sa Diyos, hindi kami tuluyang nagalaw ng demonyo. Hindi rin po nagreklamo ang dating kasintahan ni Mama na sinakal niya. Natakot sigurong isumbong ni Mama sa asawa nito, pero hindi na siya nagpakita ulit sa amin. Sa ngayon ay may asawa na ako at magkakaanak na rin kami in a few months from now. Congratulations!
mabait at mapagmahal ang aking asawa. At masasabi ko pong nasa mas maayos na kalagayan na ang buhay ko ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At God bless sa ating lahat. O, akala nyo wala? Meron pa rin dahil paborito nyo ang portion na to. Shout out kay Irish Herodias, Margie Gadate, A.R. Briones, Angel Gauran, Shirley Carillo. Shout out kay Galactic Star, Judel Tamayo, Ashriel Aguilar, Bernadette Arcalas at Ansale Aiza. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Malayang Amihan at Jaja Barakel. Sabi ni Malayang Amihan, voice talent, narrator and stories. Grabe mga walang tapon, sobrang ganda. Maraming salamat po, lalo na rin sa mga sender na nagpapadala ng iba't ibang kwento at karanasan. Salamat po sa inyong pagbahagi. God bless us all. Sabi naman ni Jaja, pa-shoutout po sa inyong mga narrators na sobrang gaganda ng boses. Salamat po. Yung mga artists na kasali sa kwento, nakakakilig minsan ng boses. Di ko na alam kung matatakot ako o mai-inlove. Kagaganda daw ng mga boses, kaya laki akong nakikinig. Kahit mga lumang kwento po, pinakikinggan ko na. Kaya more power po sa inyo. Salamat ng marami. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.